back to my channel. So for today's video will be a college essential video. So ano nga ba yung laman ng college bag ko, or since 'di ba alam niyo naman siguro na I will be graduating na nga from college. So ibig sabihin, hindi ko na ginagamit yung bag na yon. Pero tinry ko silang i-set up as yung ginagamit ko everyday nung nagka-college pa ako, nung napasok pa ako. So ito, parang itong video na to, para to sa mga freshies or mga incoming freshies. Yung wala kayong idea kung ano yung gagawin nyo, ano ba yung kailangan nyo, or siguro tips na din. Tips na din para sa inyo. At ayun, sana kung gusto nyo malaman kung ano yung mga tips ko at kung ano yung laman ng college bag ko, please keep on watching this video. Okay, so ito yung college bag ko. Parang pang elementary, no? So, JanSport lang siya, na simple lang na bag. Ayan, pack bag siya. Tumagal sa akin to ng 3 years. Pero, nung first year ako, kasi alam ko naman na yung first tip ay laging merong pressure sa atin. Na parang, college na ako, I have to look like a lady na parang minsan, pressure tayong gumamit ng handbag, ganyan, shoulder bag. It's okay lang, normal lang yan. Pero, if you will ask me, lalo na kung more on ACADS ka talaga, ganon, siguro parang mas iuna mo na yung comfort mo. Unahin mo yung comfort mo, mas maganda yung komportable kapag pumapasok ka or dala mo yung lahat ng kailangan mo. Although there are days in college na kasi hindi na to katulad ng high school na meron kayong certain block, tapos yung schedule nyo, ano na siya, constant na 7 to 5, ganyan, hindi na ganun sa college. Pag college ka kasi, yung schedule nyo, paiba-iba yan. May 10:30 pasok, may 7 AM na pasok, ganun. So, ayun, depende kasi minsan papasok ka na isa lang yung subject mo. So, ayun, depende naman sa'yo kung gusto mo mag-shoulder bag, kung carry mo yon at maladala ng shoulder bag mo lahat na kailangan mo, walang masama. So, ito, tong bag ko, bubuksan ko na para makita natin kung ano ba yung mga dinadala ko nun. Mostly, ito yung laman ng college bag ko, aside from the book. First, kung makikita nyo dito, ayun. Kasi di ba pag JanSport, mahirap siyang ayusin. Pero suggest ko sa inyo kasi malaki siya. Tapos, super tibay niya. Ayun. First ay, of course, yung kikay kit ko na, ayan, yung ginagamit ko lang pang retouch the whole day. Tapos, makikita nyo dito, itong mga binders, fillers, ayan. Magkakaiba kasi galing to sa iba't ibang school year na major subjects. Kaya tago ko pa rin sila in case na gusto ko mag-take sana ng refreshers. Ganyan. So, pag college ka na, hindi mo na kailangan ng notebook sa bawat isang subject. So, although wala naman talagang pipigil sa'yo kung anong gusto mo, masasuggest kong ganda na lang kasi hindi nyo naman kailangan magpa-check ng notes nyo pag college na kayo. Kayo na talaga sa sarili nyo yan. Kung gusto nyo mag-take ng notes, talagang kayo na, as in. Kasi mapipilitan ka rin naman eh. Kasi wala kang re-reviewin pag kinabukasan. Uso na yung PowerPoint presentations. But then, iba pa kasi yung mga sinasabi ng prof mo na pag nandun ka sa mismong klase na yun, pag meron siya sinabi doon na wala sa PowerPoint na binibigay niya, ayun, mas magandang may notebook ka, pero hindi mo ito mauubos. I promise you, hindi mo mauubos unless major subject. Tapos, wala na ako yellow pad dito. Hindi na ako para bumili ng yellow pad kasi graduate na ako, guys. Pero kailangan nyo ng yellow pad. Bumili kayo ng isang pad at wag kayo manghihingi sa mga klase nyo. Utang na loob, hindi kayo kasama dun sa gastos ng mga magulang nila, okay? So, although kung may mabait kayong klase, okay lang yun. Pero, hanggat maaari meron kayong yellow pad na gusto sa sarili nyo. Kasi, asahan nyo na pag sa college na merong mga prof na bawal manghingi, ganyan. Ayan. So, hanggat maaari i-ready nyo yung sarili nyo yung yellow pad. Kung gusto nyo, magdala na lang kayo ng mga 10 pieces a day. So, hindi nyo kailangan dalhin yung malaking yellow pad kasi mabigat yun. Tapos, maggupit-gupit ka na rin ng yellow pad. Ayun, second tip. Sa yellow pad mo, maggupit-gupit ka na sa bahay mo ng crosswise, lengthwise. Actually, wala masyadong lengthwise na ginagamit. Crosswise lang. Tapos, meron silang 1/4. Ayun, maggupit-gupit na kayo kasi minsan pag quizzes, mostly 1/4 yellow paper lang yung ginagamit. Tapos yun, pwede nyo siya ilagay sa ganito nyo. Tapos, hanggat maaari, kumuha kayo ng ganito nyo. Para siyang maliit lang na folder na plastic. Tumagal sa akin to ng 3 years din. 3 years na ito lang yung ginagamit ko. Bali, nilalagyan ko siya ng mga exams na pinamimigay, ganyan. Tapos ng mga reg form ko. Para lagi kong dala yung reg form ko, tapos hindi siya mababasa. At maayos pa rin siya, hindi siya lukot-lukot. Halos lahat ng reg form ko nandito pa. Kasi simulang binili ko to, ito talaga yung ginagamit ko. Tapos lahat ng mga quizzes, tsaka yung mga requirements minsan dito ko nilalagay para hindi masyadong malaki niladala kong folder. So, tutupi ko lang siya tapos maayos na.
So, ayun guys, gusto ko suggest ko sa inyo na bumili kayo ng ganito. Tapos, ito pa, isa pang notebook na mahalaga ay bumili kayo ng ganitong notebook. Ganito yung itsura niya. Ayan. So, hindi ko sinasuggest na ito mismong brand na to. Pero, may pangalan pa. Pero, ayan guys, hindi ko sinasuggest na itong brand na to mismo. Pero, ganitong itsurang notebook para naman formal siya. At hindi siya mahirap sulatan, guys. Ayan. Madali lang siya. Tapos, feeling mo nakabind yung ano mo. Imbes na yung parang tinahe. Huwag nang ganon. Mas maganda yung mga ganito na. Promise, iba yung ano ease. Iba yung ease. Pag ito yung gamit mo, compared dun sa mga spiral, tsaka yung sa mga knitted na notebook. Ito ginagamit ko siya sa, hindi mo kailangan na maraming ganito. Suggest ko, bumili ka lang ng ganito sa isang major subject mo. Yung pinaka-major, yung mga 6 units, ganyan. Or yung talagang, yung talagang inline dun sa course mo. Like, bawa kasi ako, BSBA, MA ako, Management Accounting. Bibili ako ng ganito para sa mga subjects ko, like cost accounting, auditing, ganyan. Yung talagang mga mahalaga. So, although meron kasi tayo tinatawag na major subjects tsaka minor subjects. So, for minor subjects, binibili ko lang yung mga binder. Alam niyo yun, malalaman niyo yun. Sasabihin naman sa inyo ng prof niyo yun kung major sila or hindi. At makikita niyo rin yun doon sa curriculum niyo. So, ayun, pag mga ganong subjects, most definitely, bumili kayo ng ganito kasi kakailanganin niyo talaga. Kasi, dito na rin ako nag-review. Pag nasa bahay ako, tapos, yun pa yung isa kong pangatlong tip. Pangatlo kong tip, I always have an advanced reading before going to school tomorrow. Kasi pag nag-advanced reading ka, uy, nabasa ko yun ah. Ay, yung pala yun. Parang ganun yung mapifeel mo. Imbes na, ha, ano daw? Parang ganun. Hindi, parang pangalawang best mo na kasi siya dadaanan. Parang ganun. So, ang ginagawa ko, nag-advance reading ako a day before. Tapos minsan gumagawa rin ako ng mga outlines. So, dito ko nilalagay yung outlines ko para sa major subjects. Para pag sinabi siya ng prof sa unahan, oh, alam ko yan. Nabasa ko yan. Naintindihan ko siya sa book. Or pag meron ka hindi naintindihan sa book, pero nabasa mo siya, ilagay mo dito at inote mo dito. Kasi pag in-explain niya ng prof mo, or pwede kang magtanong sa prof mo. So, sobrang helpful pag nag-advance reading ka at meron kang ganito na meron kang outline na before going to school. Ang apat kong suggestion naman ay go buy a lot of highlighters. As in, kung hanggat maaari, hanggat maraming highlighters na kulay, gawin nyo na kasi kailangan nyo yan. Pag college na kayo, kailangan nyo yan. Most definitely, in your general subjects, meron pa kayong Philippine Constitution. At pag Philippine Constitution, lahat meron na. Kailangan mo talaga ng highlighter pag nag-review ka sa book or magpiprint ka lang ng outline, ganyan. Kailangan mo to, promise. This will help a lot. Kasi, isa to sa mga tumulong sa akin kung paano ako nakaget through sa college. Kasi, sobrang mahirap ako mag-review. May mga tao naman na okay lang sa kanilang pabilig-bilig lang ng lapis, ganyan. Sa akin kasi mas gusto ko may highlighter, tapos iba't ibang kulay. Like, yellow pag siya yung mismong term, tapos ito yung definition, yung ganon. Tapos ito yung subterm, basta mga ganon guys. Magagets nyo ako, kailangan nyo bumili na maraming ganito. Tapos syempre ballpen, ito mamarahing ballpen lang na nakita ko sa bahay. Pero I use Gtech. Wow, burgis no. Pero kasi pag Gtech guys, hindi nyo kailangan, please lang, huwag nyo na i-risk yung sarili nyo na magkakaroon kayo ng ballpen na nagpuputol-putol. So, isasuggest ko sa inyo yung Gtech. Ingatan nyo lang, bawal siya mabagsak kasi laging yumuyup nakailang UP na ako. Yung dulo niya, yumuyup yun. Medyo fragile siya, ganun. Pero, hindi kayo iiwan ng Gtech, hindi siya magpuputol-putol habang nag-notes kayo. Kasi pag yung mga prof nyo, minsan mabilis magsalita, kailangan mabilis ka rin magsulat. For the 5th or 4th tip, buy a planner. I use this one. This is my 2018 planner. Ay, baliktad. 2018 planner, ayan. I bought this, binigay sa akin to ng boyfriend ko before mag-start yung OJT ko. Nung December, parang regalo niya sa akin along with other things. So, ito yung niregalo niya sa akin, planner. Kasi alam niyang, sobrang makakalimutin ako, guys. At sobrang may anxiety ako when it comes to school. Kasi ayoko nung alam niyo kasi may GC kayo, most definitely magkakaroon kayong GC, ganyan na, may papasa na pala bukas na parang, ha? Naku, ba't wala akong papasa? Parang gano'n. Naramdaman ko na rin kasi yan, guys. So, sa akin, gumawa kayo ng planner para meron kayong lagayan ng lahat ng kailangan nyo. Tapos, promise, this is life-changing. Lahat ng mga kailangan mo para, kasi yung mga prof nyo, hindi nyo sila mamimit araw-araw. So, most definitely, weekly or 2 times a week. So, ngayon, kailangan mo siyang ilagay dito para, next week, kailan yon? Ilagay mo to Tuesday. So, on Tuesday, I need to bring this one, ganyan, or we're gonna have a quiz. Tapos, see to it that every night before you go to sleep,
you check this para makita mo na, oh, may quiz pala ako bukas. So, I should probably review now. Parang ganon, guys. So, ayun, sobrang helpful ng planner. Nakailang planner na ako, nakadalawa na yata. Since 2017 lang ako nag-planner at hindi ko alam kung bakit nun ko lang na-find yung planner na helpful para sa akin. Kasi dati, simula lang ako magaling. Ningas ko gon, kumbaga. So, ano pa ba i-suggest ko sa inyo? Sa tingin ko, nasabi ko na lahat. Pero, next suggestion will be, huwag kayo mamili ng friends. You can be friends with anyone. Don't judge anybody. You can be friends with anyone and ayun, basta accept lang na accept ng friends, pero never let yourself be put in a peer pressure. So, parang wag kang magpapadala sa peer pressure. Like, alam mo dapat sa sarili mo kung ano yung gusto mo. Alam mo sa sarili mo kung hanggang saan ka. At alam mo sa sarili mo kung ano yung kailangan mo lang. So, walang masama sa makipag-friends, ganyan. Pero pag alam mo sa sarili mo, yung certain limit, pag medyo pangit na yung pupuntahan, alam mo yun. So guys, yun lang yung suggest ko sa inyo na kasi meron mga friends na like, aalokin ka laging cutting, ganyan. So, alam mo sa sarili mo yun na parang you can be friends with them pero you don't have to do what everyone does. So, yun yung pinaka-tip ko. You don't have to do what everyone does. So, just be yourself, guys. Always be yourself and always prioritize your goals. Tapos, lagi nyo lang i-enjoy kung ano yung meron kayo ng mga panahong yun. Wag na wag kayong wag na wag kayong masyadong mag-cram, wag kayong masyadong mag-stress out pag may mga bagay na hindi po maayon sa gusto nyo. Tapos, just enjoy everything. Everything, learning, parties, you can go to those, pero just be responsible for yourself, okay? So, yun lang guys, hindi na kayo bata, you're going to decide for yourself na. Most of you are 18 na rin, diba? Try your best to just focus on your goals. Hanggat maaari, laging sasabihin mo sa sarili mo na, ba't ka ako nandito? Nandito ako para mag-aral at para magkaroon ng magandang future kung ano yung gusto kong makuha. Guys, ayun, sana nag-enjoy kayo. At yun, good luck on your college life and if you like this video, please give this video a thumbs up. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe yung channel ko, mag-subscribe ka na. At yun lang guys, maraming salamat sa panonood. At I hope to see you on my next video. Bye!